James chapter 1. James chapter 1 verse 26 to 27. James chapter 1 verse 26 to 27. James. Okay po. Say hello, amen. Kung nandiyan po kayo, amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin James chapter 1 verse 26 to 27. Ready now, read. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Your religion is undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So, napakaganda po ng ating verse natin binasa, to keep himself unspotted from the world. So, tayo mga Kristiyanong kabataan, no, dapat tayo po ay hindi makilala, no, kagaya ng mga tao nandito sa mundo. So, keep yourself unspotted from this world. So, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, tamapanin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kayo pong bigay, Panginoon, sa akin ng wisdom, Panginoon, as I preach. Tulungan niyo po, Panginoon. Tago niyo po sa inyong likuran. And give words, Panginoon, na may pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. At pagpalaan niyo, Panginoon, ang inyong salita na may mapapakinggan, Panginoon, sa hapong ito, na maging pagpapala po, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay uwi, Panginoon, ng merong panibagong prinsipyo, Panginoon, na makuha mula sa inyong salita. Kami niyo patawarin, Panginoon, sa ipupukulang pagkakasala. Ito po sa amin na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, pwede po kayo makaupo. Amen. So, sa James chapter 1 and verse 26, if any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. No, kahit gaano man ikaw kakilala, no, na isang Kristiyano, kung hindi naman nakikita sa iyo, no, wala ring kwenta. No, kung ikaw rin ay sabihin mong ligtas ka, no, pero nakikita kang kasama ng mga nagiinom, kasama ng mga chismosa, kasama mo mga bakla, no, wala rin kwenta. Kaya, no, sabi rito, but deceiveth his own heart. Niloloko mo lang yung sarili mo. No, wala kang niloloko ibang tao kundi yung sarili mo. No, at sa verse nating binasa, no, yung author na ito si James. No, ito ay tunay na lalaki. Amen. Amen. Ito ay tunay na lalaki. No, ang kinakausap niya rito ay ang mga ligtas. No, the author is talking to the believers. No, lahat tayong mga ligtas. Kaya kung titignan natin dito sa verse 2, no, chapter 1 verse 2, sabi rito, my brethren. No, pag sinabing brethren, tayo mga ligtas. Hindi pag sinabi mong may brethren, pero mga kasama mo, yung mga unbeliever. No, imbis na simbahan ka, no, nandun ka sa mall. Linggong-linggo, nasa mall ka. No? Kung kailan soul winning, nasa mall ka. Kung kailan Bible study. Sir, meron po akong assignment. Sir, meron po akong project. Pero makikita kasama mga kaibigan mo. Kaya sa verse nating binasa, ang kinakausap ng author dito ay tayong mga ligtas. No, kaya itong talatang ito ay para sa ating mga ligtas. No, kung hindi ka ma-bless sa preaching na ito, baka hindi ka paligtas. Wow! Amen! Amen! Kaya ating pag-aaral, no, how to keep ourselves unspotted from this world. Amen. No, this verse is for us Christians. No, tayong mga ligtas. Kaya ikaw na kabataan, dapat hindi ikaw makita at makilala. No, kagaya ng isang unbeliever, no, na walang pagkakilala sa Panginoon. No, mahirap na pag sinabi natin, no, lalo na sa school, baptist ako. Pero ikaw pa yung pasimuno ng kalokohan. No, baptist. Kilala ka sa school, baptist ako.
No? Pero ikaw pa yung nauna sa basag ulo. Ah. Baptist ako, pero nauna ka pa. Nauna ka pa sa pagiging marites. Huwag tayong marites, amen? Diba? Kristyano ako, Baptist ako. No, pero nakikita nagsusugal. Nagmumura. No? Kaya maganda, hindi ka maritres. Uno, pwede pa. Kaya, no, mahalaga na tayo bilang isang Kristyano, makilala tayo bilang isang Kristyano. Hindi lang sa salita, kundi rin sa gawa. Dapat nagmamanifest sa atin ang pagiging Kristyano. Diba? Hindi yung pagkagising mo sa umaga, no, pagiging marites agad ang inaatupag mo. Imbis na ang kausapin mo ang Panginoon, ang kausap mo yung mga marites mo. No, imbis na hawak mo ang Biblia mo, ang hawak mo cellphone mo. Ayan ba ang isang Kristyano? No? Kaya tayo bilang isang Kristyano, dapat makilala tayo bilang Kristyano. Keep yourself unspotted from this world. No, kapag soul winning, mag-soul winning ka. No, kapag visitation, mag-visit ka. Hindi yung equitation at disquitation ang inaatupag. Kaiba pa ang mga Jehovah eh. Jehovah, nagbabahay-bahay pa. Ikaw, diretso, tindahan. Yan. Iikot ka lang sa, uy, meron ditong daan. Sige. Medyo mahaba rito. Bago makarating doon sa Bible study ko, parang masabi nag-soul winning ako. Wow. Kaya tayo mag-soul winning. Kapag soul winning tayo, mag-visit kung tayo ay mag-visit at kapag oras ng Bible study, mag-Bible study. Kapag tayo ng Bible study, no? Hindi yung inaatupag natin yung panay kalokohan. Walang lugar yan dito. Kung panay kalokohan lang ang inaatupag mo, no, maganda ay check mo yung puso mo. Wow. Kaya, Nasi. mamaya backslider na. No? Mga ganyang kaso, no, backslider ka na. No, kahit sabihin mo nga tuwing linggo nagsisimba ka, maayos yung damit mo, maayos yung pananalita mo, pero wala ka man lang susun. Backslider ka! Kaya tayong mga Kristyano, dapat tayo makilala. Kristyano. No, kung Baptist ka, Baptist ka. Hindi yung sinabing Baptist, pero pagkakilala sa'yo, INC. Incomplete INC. Bihira. No? Mahiya ka naman. No? We are commanded to spread the gospel, not gossip. Yung panay chismis ang inaatupag mo. Buti sana ang usapan nyo patungkol sa salita ng Diyos, pero ang usapan nyo buhay ng ibang tao. Kaya tayo, no, we are commanded to spread the gospel, not gossip. Sabi rito sa Matthew 16:15, ano po, and he said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So tayo ay inutusan ng Panginoon, ng ating Diyos sa tayo mangaral ng salita ng Diyos. Ating ipangaral ang kanyang salita, hindi yung panay chismis ang inaatupag mo. No, di ba sabi rito sa ating text verse, if any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but he deceiveth his own heart, this man religion is vain. No, walang kwenta. Kaya kung hindi sa'yo makita ang pagiging Kristyano, wala kang kwenta. Wala kang kwenta, tandaan mo yan. So, kahit sabihin mo nagsisimba ka tuwing linggo, on time, no, pero yung puso mo malayo sa Panginoon, wala kang kwenta. Kaya mahalaga na tayo ay malapit sa Panginoon. Kaya dito, pure religion, sabi sa verse 7, pure religion and undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. We should keep ourselves unspotted from this world. Pero paano nga ba natin, paano nga ba tayo makikilala bilang isang Kristyano? So, how to keep yourself unspotted?
No, yan ang ating pag-aaralan sa hapong ito. How to keep yourself unspotted. No, number 1, how to keep yourself unspotted, you need a personal engagement. Wow. You need a personal engagement. No, ating basahin yung 1 Corinthians chapter 16 and verse 15. Now, 1 Corinthians chapter 16 and verse 15. Amen. Nandiyan na po kayo? Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Ready now, read. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. No, napakaganda po ng verse na ito. No? Ang bahay ni Stephanas, so yung pamilya ni Stephanas, no? Sila ay addicted sa gawain ng Panginoon. No, hindi sila naging addict sa makamundong bagay. Hindi sila naging addict sa gadgets. Hindi naging addict sa mga bagay na pangmundo. They are addicted. No, they have addicted themselves to the ministry of the saints. Kaya tayo how to keep ourselves unspotted, we need a personal engagement. Gawin natin busy ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Amen. Huwag kang maging busy sa gawain na pangmundo. Huwag mo ilaan ang oras mo sa walang kwentang bagay. Ilaan mo para sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung gusto mong humiwalay sa mga tao, para hindi ka makilala bilang isang unbeliever, kailangan mong maging busy sa gawain ng Panginoon. No, paano ka magiging kilalang Kristiyano kung hindi ka naman nakikitang gumagawa? Di ba? Paano masasabing Kristiyano ka kung hindi ka naman involved sa gawain ng Panginoon? No, kaya dapat tayo ay maging busy sa gawain ng Panginoon. No, gawin mong busy ang buhay mo para sa Panginoon, hindi sa makamundong bagay. No? Paano nga ba natin engage yung ating sarili? No? Number 1, no, engage ourselves in God's Word. Engage ourselves in God's Word. No, gawin mong busy ang sarili mo sa pagbabasa ng Biblia. Amen. No, basahin mo ng basahin every morning. No, basahin mo every evening. No, every time na meron kang oras, basahin mo ang salita ng Diyos. No, dahil ito ang magpapalago sa iyo. No, kaysa magbasa ka ng mga manga, magbasa ka ng mga magbasa ka ng Wattpad. Magbasa ka ng nagbabasa ka ng kung anong libro. Ang basahin mo yung salita ng Diyos. Basahin mo kung ano-anong libro. Kung mamaya ang binabasa mo ay makamundo na. Kung mamaya ang binabasa mo pang Calvinist na. Magiging Calvinist ka talaga. Kaya maganda na tayo ay mahirap na. Mahalaga ang ating binabasa ay ang salita ng Diyos. Huwag na nating engage yung sarili natin sa mga makamundong bagay. Huwag ka na magbasa ng kung ano-anong libro. Ayan, library natin, no? Di ba? Madaming libro na makakuha ka ng mga prinsipyo. Kaysa magbasa ka ng ibang libro na ilalayo ka lang sa Panginoon. Marami na kumakalat ngayon na iba't ibang doktrina. Mamaya, pagbasa mo, mag-iba ka na. Sabihin mo, Baptist ka, maya-maya. Hindi. Calvinist na ako. Pentecostal na ako. Incomplete na ako. Iglesia ni Culto. INC. Kaya dapat tayo ay magbasa ng Biblia. Amen. Engage natin yung sarili natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Right. Minute na tayo ay maging busy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gamitin mo ang oras mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag mo gamitin ang oras mo sa walang kwentang bagay. Imbis na nagsiselfone ka, basahin mo ang salita ng Diyos. Lalago ka.
mas mapapalapit ka sa Panginoon. Amen. No, hindi lang dyan, no, hindi lang tayo mag-engage sa salita ng Diyos. No, number 2, engage in God's work. God's work. No, sa gawain ng Panginoon. No, engage yourself in God's word. No, sa gawain ng Panginoon mo ilaan ang time, treasure at talent mo. No? Gamitin mo ang oras mo para sa gawain ng Panginoon. No, ibigay mo ang treasure mo para sa gawain ng Panginoon. Ibigay mo ang talent mo para sa Panginoon. No, hindi porket sinabing treasure, pera na. Yeah. Alright. Amen. Kaya siguro tahimik kayo kapag offering na. Oh. Pag sinabing treasure, Come on. no, kung ano yung mahalaga sa'yo, Amen. at yan ay dapat ibigay natin sa Panginoon. Amen. Ano, kasi namang Diablo pa ang gumamit dyan. Di ba? Mahalaga na ipagamit natin yan sa Panginoon. Amen. No, huwag mo sayangin ang oras mo. No, huwag mo sayangin ang mahalagang bagay sa'yo, yung treasure mo. No, at higit sa lahat, huwag mo sayangin yung talent mo. Yeah. No, maganda tayo ay mag-involve, no, sa gawain ng Panginoon. No, engage yourself in the work of God. Amen. Amen. No, mahirap na kung mas engage ka pa sa mga mundong bagay. Or mamaya ang kinakanta mo, no, pang worldly na. Word patawad. Go. No? Word patawad. Lord, mas sasabihin mo, may Lord naman dun ah. Oh. Hindi naman ako mamunda. Come on. Joseph. Tapos ano pa? God give me you. Josh. Amen, Josh. No, kaya maganda na tayo ay mag-involve sa gawain ng Amen. no, huwag mo sasayangin ang oras mo sa mga makamundong bagay. Amen. Sabi nga si Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Amen. Ang mundo ay pasama na ng pasama. Gusto mo pang dumagdag? Oh. Ano gusto mo rito sa mundo? No. Lalong gusto mo pang mapasama? O gusto mo nga ikaw ay maiba? No, unspotted from this world. Maganda na tayo bilang isang Kristiyano, makilala tayo isang Kristiyano. No, hindi tayo makilala na kagaya ng isang unbeliever. No, imbis na mag-involve ka sa gawain ng Panginoon, mas nag-involve ka pa sa labas. No, imbis na song leader ka, ay nagiging ano ka pa? Sa tawag ng tanggalan. Sa tawag ng tanggalan. Imbis na nag-special number ka, nandun ka sa tawag ng tanggalan. Nilalabanan mo pa yung defending champion. Defending champion. No? Di ba? Excited ka pa na malalabanan mo. Kasi yung kanta mo pa doon, I shall not be moved. Kaya dapat tayo ay mag-involve sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo tumulad sa mga unbeliever. Amen. No, at lalong huwag kang tutulad sa mga backslider. Alright. Kita na, alam na nga nila sa kanilang sarili na backslider sila. Ayaw pa nilang lumapit sa Panginoon. Diba? Man. Imbis na maging busy ka sa Panginoon, mas naging busy ka sa mundo. No, kung ikaw ay diba? Kaya sinasabi ni Pastor Ed, no, kung dito ka natisod, dapat dito ka rin babangon. Hindi mo hahanapin sa labas, Amen. no, hindi mo hahanapin sa mundo. Kaya kung dito ka natisod, dapat dito ka rin natayo. So, kung discourage ka, no, at iisipin mo, gusto mong mag-quit, no, Amen. wala kang kwenta. Amen. No, bakla lang nag-quit. Kaya kung hindi ka bakla, dapat hindi ka mag-quit. Dapat ikaw ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. We need to engage ourselves in God's word, in God's will, and number 3, in God's work. Number 3, in God's will. So, engage yourself in God's will. Mahalaga ang ating sinusunod ay ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban mo. Amen. So, hindi yung may sarili ka ng plano.
sabihin mo, after ko mag-college, ano naman ako, ibang school naman. Trabaho naman ako. Hanap naman ako ng ibang college. No, sinasayang mo lang ang oras mo. No, kaya tayo dapat ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. No, God's will wants you to be in His ministry. No, wala nang iba. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maglingkod para sa Kanyang gawain. No, lahat tayo rito ay hindi lang trabaho natin ay magpainit ng upuan. So, lahat tayo rito ay para sa gawain ng Panginoon. No? Tayo ay tinawag ng Panginoon, no, para tayo ay gamitin niya sa kanyang gawain. No, hindi aksidente na tayo inaligtas. No, merong plano ang Panginoon. No, meron na siyang plano sa iyong buhay. No, kaya mapalad ka. No, kung ikaw ay simula bata ay nasa Sunday school ka. No, kataniman ka na ng salita ng Diyos. No, kaya kung nakakaya kung ikaw mismo na laking Sunday school ay hindi nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. No, mas ginagamit ka pa ng mundo. No, dapat sundin natin ang kalooban ng Panginoon. No, at kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, syempre, hindi tayo para mag-please ng tao. No, sa ating mga ginagawa, hindi dapat ang tao ang ating piniplease. No? We preach nothing but the word, and we please no one but the Lord. No, wala tayong piniplease kundi ang Panginoon. No, kaya kung ikaw piniplease mo ang tao, piniplease mo yung kasama mo, no, piniplease mo yung mga authority mo, no, walang saysay yan. No, ang magandang i-please mo ay ang Panginoon. Kaya di ba sabi sa Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. No, wag nating i-please ang mga tao. No, i-please natin na ang Panginoon. Kaya kung tayo ay i-please natin yung tao, no, walang saysay ang ginagawa natin para sa Panginoon. So kaya mahalaga na i-please natin ng Panginoon. No, di ba? So, to keep ourselves unspotted from this world. Number 1, you need a personal engagement. Number 2, you need a personal decision. You need a personal decision. No, maganda, meron tayong decision sa ating buhay. No, kung wala kang desisyon, no, kung ikaw ay anong tawag dito? Yung bahala na. No, yung wala kang patutunguhan. Yung bahala na kung anong mangyayari. Bahala na. Basta dito ako. No, maganda, meron kang desisyon sa iyong buhay. No? Dapat, at ang decision na dapat natin ay number 1 ay to seek God. Decision to seek God. Maganda na hanapin natin ang Panginoon. No, lagi nating hanapin ang Panginoon. No, kaysa dumating na yung oras na kung saan no, hindi mo na mahanap ang Panginoon. No, discourage ka, pray ka sa Panginoon. No, hindi ka na pinapakinggan ng Panginoon. No, maganda tayo ay lumapit sa Panginoon. Mas lalo nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon. No? Ngayon na tayo ay mga Kristiyano, maganda unahin mo ang Diyos. No, hindi ang mga bagay sa mundong ito. No, hindi yung hindi yung marirealize mo na sa dulo. Dapat pala inuna ko ang Panginoon. Hindi ko inuna ang makamundong bagay. No, kaya maganda na tayo ay unahin natin ang Panginoon. No, sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Make a decision na uunahin mo ang Panginoon. So, dahil lahat ng bagay rito sa mundo, lahat ng pangangailangan natin, kaya yan ibigay ng Panginoon. So, hindi mo kailangan hanapin. So, hindi mo kailangan niyang hanapin yung mga material na bagay. No, dahil kung uunahin mo ang Panginoon ang magbibigay sa iyo. Amen. Huwag mo antayin na
kung kailan kailangan mo ng Panginoon. No, hindi na ibibigay sa'yo ng Panginoon. No, kaya maganda ngayon pa lang, no, hanapin mo ng Panginoon. Tayo lumapit na sa Panginoon. No? Decision to seek God. No, and number 2, make a personal decision to serve God. No, ating buksan ang ating Bible sa 1 Corinthians 15:58. No, 1 Corinthians 15:58. Sabi rito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. No, tayo ay gumawa ng desisyon na tayo maglingkod sa Panginoon. No? Hindi yung iniisip mo, nakakapagod naman dito sa ministry. Nakakapagod naman yung mag-aalaga ka ng bata, magbabantay ka ng bata. Yeah. Wala naman akong sweldo. Sabihin mo, sabihin mo na magbabantay ako ng bata nang hindi ko kilala. Hindi ko kaano-ano. No? Pero kung ikaw ay nagdesisyon sa buhay mo na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kahit sino pa man yan ay iyong aalagaan. No, lalo na ginagawa mo para sa Panginoon. No, ikaw ay kakanta para sa Panginoon. No, ikaw ay maglilingkod para sa Panginoon. No, hindi ka maglilingkod sa bastang tao. No, ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. Kaya tayo ay magkaroon ng desisyon na maglingkod tayo sa Panginoon. No, huwag na natin sayangin ang oras natin. No? Dahil saglit lang ang buhay natin. No? Kailan na tumanda ka na? Saka mo ipapagamit yung buhay mo? Sa full work. Di ba? Kung kailan wala ka ng lakas, saka doon ka maglilingkod. Ano sa tingin mo sa Panginoon? No, pang tira-tira lang? No, maganda na tayo, habang tayo malakas pa, magpagamit tayo sa Panginoon. In our life. No, dahil hindi sayang ang ating paglilingkod. Your labor is not in vain in the Lord. Lagi natin tatandaan na itong ating ginagawa ay para sa Panginoon, hindi para sa tao. Kaya kung ikaw na isang Kristiyano, no, maganda na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Makilala kang Kristiyano dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. No, keep yourself unspotted from this world. No, make a decision to seek God, to serve God, and to surrender your life. No? Ngayon, na-surrender na natin ang buhay natin para sa Panginoon. No? Panghawakan natin to. No? Panghawakan natin yung ginawa nating desisyon, yung sinurrender natin ang ating buhay. Panghawakan natin yung araw na kung kailan tayo nag-surrender. No? Kung kapag nangihina ka na, lagi mong tandaan yung araw na nag-surrender ka para sa Panginoon. No, hindi yung iisipin mo, magka-quit na ako. Hindi yung iisipin mo, nakakapagod naman dito. Maganda, alalahanin mo yung araw na nag-surrender ka para sa Panginoon. Gumawa ka ng desisyon para isuko ang iyong buhay para sa Panginoon. No? Dahil ang nag-quit lang ay bakla. Sa isip mo ay mag-quit, bakla ka. No, kaya kung yan ang nasa isip mo, no, wala kang kwenta. Diba? Sinasayang mo lang ang oras mo. No, hindi yung lilipas lang yung ilang linggo. Parang hindi na ako tinawag ng Panginoon. Dumating lang sa'yo yung discouragement. Dapat pala, nag-aral na lang ako sa ganitong college. Come on, Josh! Come on! No, dumating sa'yo yung pinagalitan ka lang kasi nagkamali ka. Tapos, ikaw pa yung galit.
magrereklamo ko pa, yung nanay ko nga, hindi ako pinapagalitan. Yung tatay ko nga, hindi ako pinapagalitan. Pero dito, pinapagalitan ako. No, sinurrender mo ang buhay mo, pumasok ka rito sa Bible School, no, parang ikaw ay matrain. Hindi dito kailangan ng pabebe. That's right. No, hindi dito kailangan ng pabakla-bakla. Magsuko tayo dito ng ating buhay para tayo matrain, para tayo mahubog, para sa gawain ng Panginoon. No? Dapat tayo ay maglingkod sa Panginoon. No? Sinurrender na natin ang ating buhay. No? Dapat hindi mo na iniisip mag-quit. Hindi mo na kailangan bumalik sa... Hindi mo sinabi. Dapat pala, hindi na lang ako mag-surrender, no? Nakita mo yung mga kaklase mo noon. Buti pa to, si ano, nasa ibang bansa na. Buti pa to, may sasakyan na. Buti pa to, maganda ang buhay. No, pero mas maganda ang buhay kung ikaw ay... Huwag kang bayo. Bakla. Kaya ng buhay, dapat ikaw ay magtapang. Magtapang para sa gawain ng Panginoon. Magtapang ng problema at ikaw ay lalapit sa Panginoon. Dapat ang iyong puso dahil alam mo kasama mo ang Panginoon. We need to be unspotted from this world. No, pasama na ang mundo. No, kailangan na nila ang salita ng Diyos. No, pero paano nga nila maririnig ang salita ng Diyos kung walang maghahayag nito? Kung walang gagamitin ng Panginoon at kung hindi ka magpapagamit, no, lalong sasama ang mundo. No, kaya, no, to keep ourselves unspotted from this world, you need a personal engagement. You need a personal decision. And number 3, you need a personal conviction. You need a personal conviction. No, magkaroon ka ng conviction na dapat makilala ang isang Kristiyano. No, hindi yung kapag kang kasama mo ay mga tropa mo. Yan. Yung mga kaibigan mo sa labas. Ay, okay lang to. Kilala naman nila ang Kristiyano. Okay lang na yung suot ko kagaya nila. No? Kalalaki mong tao. Yan. Sige. Kalalaki mong tao, kasama mo, panibakla. Kalalaki mong tao, lalo kasama mga lalaki. Mahirap yan. Dapat tayo magkaroon ng conviction na tayo makilala bilang isang Kristiyano. We must have a strong conviction, no, para hindi tayo makilala kagaya ng isang unbeliever. Maganda yun na tayo ay makilala bilang isang Kristiyano. No, hindi dapat tayo madala ng mundo, kundi dalhin natin sila mapalapit sila sa Panginoon. Kaya kung wala kang conviction, no, mahirapan ka. No, na mahirapan ka gumawa ng decision. No, mahirapan ka na mag-engage sa gawain ng Panginoon. No, kaya we need a personal conviction. No, number 1, stand for the Lord. We need a personal conviction to stand for the Lord. No, tayo ay dapat manindigan para sa Panginoon. No, huwag kang pabakla-bakla. Dapat bayot. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo ay tumayo sa Panginoon. Tumayo tayo para sa Panginoon. No, hindi yung discourage ka. Parang gusto ko na lang umuwi muna ng bahay. Parang gusto ko munang magpahinga lang saglit. Muna ako sa bahay, bakasyon lang. No? Yung mga ganyan, no, dadalhin ka lang yan sa desisyon na mag-quit. No? Kaya kung tayo ay discouragement, no, dapat tayo magkaroon ng conviction na tayo mag-stand pa rin sa Panginoon. No, mas lalo tayo lumapit sa Panginoon. No, dahil mahalaga ang
personal walk sa Panginoon. Right. Diba? Kailangan natin manindigan para sa Panginoon. No, kung ikaw ay hindi ka marunong manindigan sa Panginoon, paano ka makikilalang Kristyano? Paano ka makikilalang Baptist? No, yung nakasalubong mo na mga Jehovah. Oo. Yung sabihin nila, uy, brother! Uy, sister! No? Tayo pala ay isang simbahan, tas ikaw, ay oo nga, Jehovah rin ako. No? Come on. Dapat tayo ay manindigan sa Panginoon. Amen. No, dapat ipakilala natin ng Panginoon na meron tayo. No? Tayo ay mag-stand sa Panginoon. Magkaroon tayo ng great conviction. No, ng conviction na kung saan na hindi tayo di tayo mahiya na sabihin na tayo ay isang Baptist, isang Kristiyano. Ano? No, hindi lang conviction to stand in the Lord for the Lord, and kundi we need a personal conviction to stay with the Lord. Dapat tayo ay manatili Amen. para sa Panginoon. So lahat ng ating ginagawang ito, no, ito ay para sa Panginoon. So kaya kung iniisip mo ay para ito sa tao, talagang hindi ka magtatagal. No, maganda na iniisip mo ito ay para sa Panginoon. No, nag-i-stay ka rito dahil para sa Panginoon. No, hindi yung nag-i-stay ka dito kasi para sa Kanya. Dapat ikaw ay mag-stay para sa Panginoon. Mercy. Yourself unspotted in this world. Amen. No, dapat maiba ka. No, you need to stay, need a personal conviction to stay with the Lord. And number 3, you need a personal conviction. No, separate from this world. Amen. Separate from this world. No, tayo mga ligtas, dapat tayo ay hindi na gumagaya sa mundong ito. Amen. No, hindi yung kapag ikaw na lang mag-isa, ang kanta mo. Oh, yan. Hindi yung kapag ikaw na lang mag-isa, Amen. no, sasayaw ka na lang bigla. Oh. Michael Josh. Yung ikaw na lang mag-isa, Oh. sabihin mo, ang pogi naman. Pero lalaki nun! Kaya ka naman! Joseph. Dapat, no, you need a personal conviction to separate from this world. You need to keep yourself unspotted from this world. No, iwanan mo na ang mga makamundong bagay. No, iwanan mo na yung kay drama. Iwanan mo na yung online games. Yung ML. No, yung Come on, Jimmy. yan. Sonic. No, iwanan nyo na yan. No, you need a personal conviction to separate from this world. No, tayo ay mag-focus sa Panginoon. No, huwag kang mag-focus sa mga makamundong bagay. No, dahil kung wala kang conviction, no, hindi ka talaga mag-i-engage sa gawain ng Panginoon. So, hindi ka rin makakapag-decide ng tama. Hindi ka makakaroon ng right decision sa iyong buhay. So, dahil kailangan natin ng great conviction. So, kung tayo mga ligtas, tayo ay maikilala nila na tayo ay isang ligtas at sila ay madadala natin sa Panginoon, no, matutuwa ang Panginoon sa atin. No, dahil ang isang unsaved, kapag sila ay nasave, no, sila ay, ang mga anghel sa langit ay nagsasaya. No, kaya kung ikaw, no, marinig mo na yung kasama ay nakapag-share ng gospel, meron siyang souls won, at hindi ka masaya, no, better check your heart. Amen. Maganda na tama ang ating puso. Itong ating ginagawa ay hindi sa tao, hindi para sa atin,
Hindi para sa kung kanino man, kundi ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. No, you need to keep yourselves unspotted from this world. No, kaya kung hindi ka magkakaroon ng conviction, no, sa oras na ito, na gumawa ka ng decision, na dapat makilala ka na isang Kristiyano. So, yung paglabas mo pa lang dyan, kilala ka na ng Kristiyano. Bakit? Bit-bit mo yung Biblia mo. So, yung bihis mo ay maayos. No, hindi yung malalaki mong tao na Yan. malalaki mong tao na crop top ka. Malalaki mong tao naka-shorts ka. No, short as in short talaga. Di ba? Kaya dapat tayo ay magkaroon ng conviction, personal conviction na tayo ay mananatili sa Panginoon. Na tayo ay makilala bilang isang Kristiyano. A personal conviction. To have, how to keep ourselves unspotted from this world. Number one, you need a personal conviction. Tayo ay maging busy sa gawain ng Panginoon. Number two, you need a personal decision. No, decision na tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Tayong patuloy na mapalapit sa Panginoon. To keep unspotted from this world. And yung number three ay to have a personal conviction na tayo ay dapat makilala bilang isang Kristiyano. And tayo manalangin, dakilang Diyos na mapanin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw itong pinagkaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming napakinggan. Ito po yung muli pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. And Panginoon, thank you, Lord, Panginoon, sa inyong plano sa aming buhay. Panginoon, kami niyo ay patuloy na tulungan, Panginoon, to keep unspotted from this world. Hindi po dapat kami makilala kagaya ng mga tao rito sa mundo, kundi dapat po kami ang maging ilaw dito sa mundong ito, na sila ay aming madala para po sa inyo. Kami yung patawarin, Panginoon, sa ipukulang pagkakasala. Ito po sa amin, dalangin sa Panginoon Jesus. Kaya, kung kinausap ka ng Panginoon sa mensaheng ito, pwede kayong lumapit dito sa mga. Tayo ay manalangin sa Panginoon. So you need a great conviction, so personal decision para sa Panginoon. Tawagin ng ating usher.